So Matthew chapter 18, verse 7. Amen. Iyon diri sa Matthew 18:7, woe to the world because of offense. Sa original Greek, no? Kay ang Old Testament is translated from Hebrew and the New Testament is translated from Greek. Ang word nga offense sa Greek is skandalon, no? Ang meaning sa skandalon, a stick for bait of a trap, no? Kanang kumbaga trigger point sa litag. Okay? So familiar mo siguro tanang mga litag unsaon pagdakop, no? Either sa ilaga or sa langgam or sa bitin, any trap. Okay? A snare or a stumbling block, an offense. Ang definition sa skandalon is a stick for bait. Okay? Stick for bait. Kung baga, trigger point sa litag. Kana ring ma-offend ka or masilo ka, nya imong paliton ang kasilo na na-trigger nimo ang trap. Naigo ka sa bitag ni Ben Tulpo. No? Naigo ka sa bitag na litag. Matthew chapter 16 verse 23, but he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan, you are an offense." Ginagamit ni Satanas nga mapugnan ang ministry, doing the will of God nga gihimo ni Jesus is offense. Ingon si Peter, no? Si Peter ramat ato ni istorya. Lord, dili unta na mahitabo nga malansang ka o mapugnan ka dahil gitubag ni Jesus Christ. You are an offense to me. You are a skandalon, no? Kumbaga, litag ka, bitik ka, no? So, ang ginagamit ni Satanas para ma-stop ang buluhaton sa Ginoo is offense. So, offenses is what Satan used on Jesus. Offense also is what Satan used on us. So meaning, kung musakay ka sa kasilo, remember, isa na siya sa mga strategy ni Satanas nga dili ta makapadayon or mapugnan ang plano sa Ginoo sa atong life. Daghan nga nawala ang ilang destiny sa Ginoo tungod sa word offense. Offense. Kasilo. Mulitok kani kog offense, kasilo. Wa makay ginagamit sa Bisaya ning kasilo no? Sa tuwa diri nalain ko sa imo, no? Nalain. Pero sa Cebu na nasilo gyud ko nimo. Na-stumble, no? Nasakitan. Okay? So, ang kasilo trabaho sa yawa. Amen ba? Ayaw kalimot. Kung ikaw nasilo, ikaw ang naigo sa litag. Klaro? Klaro ng litag, itamakan pagyud. No? Kabalo na tang litag, tamakan pagyud. Kabalo na ganing trap, birahon pagyud. Okay? So, Proverbs 18:19, an offended friend is harder to win back than a fortified city. Pag once ang usa ka disciple masilo, gigamit ni Solomon ang wisdom from God. In Bible times, ang view ni Solomon sa city, dili parehas atong city karon. Okay? Mao na siya, ang tawag anang nasa picture is a fortified city. Meaning sa fortified, lig-un nga syudad. Kumbaga, gwardyado, with all the bodyguards and securities, with all the protection, ang tawag ana fortified city. Mas kaya pa daw nga kuhaon, no? Kaya pa daw i-win, kaya pa kumbaga, sabay right word ana. Kaya pa niya mailog ang lig-on nga syudad kaysa taong nasilo. Muna ang nawala sa church nga nasilo, lisod kayo paluapon.
Manaingon nga lisod pukawon ang taong nagmatadaan. Lisod pukawon ang taong nagpatulog-tulog. Kay mata naman daan. Mas may patong tinuod nga natulog kay isa ka kuhit makamatag yun. Pagkatong nagpatulog-tulog, di siya gustong mumata kay nasilo siya. Okay? Usa ka sister akong gipangutan naghapon nga nung dili man maka-join si sister ang tubag nasilo siya niini nga person. Well, ato pong isgutan ng mga taong hinungdan sa pagkasilo, no? Di po dapat. Pero in some other way, kitang tanan ni agi magitag kasilo. Pero kung nagtulo ka tuig 5 ka tuig, napulo ka na katuig diri silo gyapon, something is wrong. No, basig na bunjing na ta. Wala ta nag-mature. Okay? So, lisod ang kasilo kung maigo na. Meaning, naigo siya sa litag. Dili basta-basta kuhaon ang malitag. Okay? Now, nataisgutan diri the truth about offenses which we cannot escape. Okay? Number 1, you cannot avoid it. Di ginato na malikayan. Mas silo gyud ka. Muhawa ka sa church, sa tanang naminaw online, basig wa na ka nagsimba, nag-online ka na lang, pagbalhi mo sa Pikas Church, mas silo gyapon ka dito. Tanang nawala sa church, kay nasilo. Nasilo sa mga members, nasilo sa doctrine, nasilo sa pastor, nasilo sa brothers and sisters. Pagbalhin mo sa Pikas Church, masilo gud gyapon ka dito. You cannot avoid it. Luke chapter 17 verse 1, ang Ginoo na mismo nag-ingon, it is impossible nga walay offense moabot. Moabot gud na. You cannot avoid it. No? Pag-associate ni Pastor Alex, dagang nasilo. Pagpuli ni Pastor Arnel, daghan na pog nasilo. Pagpuli ni Pastor Tony, gamay na lang nasilo. Silo gyapon. No? Pag mupuli si Jesus, daghan gyapong mo silo. No? Kung si Jesus na ang ma-associate diri, daghan gyapong masilo. So, we cannot avoid it. Bisag unsaon nato, masilo gyud ta. So, paligunay na gyud ni. Okay? Ikaduha, about offenses. We are able to stop causing offenses to other people. Dili na to ma-stop nga ma-stumble ta or naa ang stumbling block, pero pwede na to ma-stop nga kita ang makastumble. Pwede. Okay? Matud pa ni Paul, 2 Corinthians chapter 6 verse 3 and 4, we live in such a way that no one will stumble because of us. Careful. Kung kabalo ka si sister na lain sa imong gipanulti, kabalo ka nga na-stumble siya. Then, reach out. Adtua. Sorry ha, kung nasulti ko itong sakit, nasulti ko lang to kay nasakitan magugo sa imong gihimo. So, at least, mo uli siya nga nakapangayo kag sorry. Last time, akong gi-share sa inyo ha, nasilo sa ako, kay na ako'y nasulti nga sakit. Pag-recall na ko, sakit gyud ay pod. Realizing nga sakit gyud ay, no? Pero kato mga slip of the tongue ba? Nga wala ko kabalo nga sakit gyud ay. No, di ba lalim masurihag sakit, no? Kabalo ba ta nga sakit? Pero that time nagsulti ko wa ko kahibalo nga sakit. Dito nako sa matud pa nila delayed effect. Nabalitaan na lang nako nga si brother na lain sa imong gisulti. Nya, may akong wali-wali diri Sunday school. Nya kabalo ko nga nay taong nalain ako. Akong giadto silang balay, unya nangayo kog sorry. Meaning pwede na to ma-stop nga kita ang hinungdan sa offense. Pero ang offense di na to na ma-stop. Bisag asa masilo na kita. Pero kung kita'y hinungdan sa kasilo, matud pa sa Romans chapter 12 verse 17, as much as possible, kutob sa mahimo, i-reach out. Kabuta. Matud pa ni Jesus Christ, no?
Kung kabalo ka sa imong offering, nga naay taong nalain sa imo, biyaya sa imong offering, i-settle down. Ingon sa Romans 12:21, overcome evil with good. The only way to defeat evil is by doing good. You can defeat darkness by light. Okay, mo may klaro sa Ginoo, no? So si Paul mismo nag-ingon, no? We live in such a way that no one will stumble because of us, and no one will find fault with our ministry. Kabalo kang sige kag kalit, nya ang uban nagsayo, nagsiga ang matag hinulat sa imo. Do something. Kay pwede nimo mapangitaag way nga ang mga tawo po dili malain sa imo. Magsige kag saad nya di nimo tumanon. Do something. Pwede nimo ma-stop nga ikaw maka-offend sa uban. Kay tanan baya giingnan sa Ginoo nga offenses sa Bible, kaluoy ni adtong tawo nga mo hinungdan sa pagkasilo. Basahan niyo ang Luke 17 verse 2. Ingon ang Ginoo, kaluoy niya, no? So katong mga nangawala sa church tungod sa imo, agoy ang demerit sa imo na makargo. So we can stop nga kita ang kita ang cause sa offense. Ikatulong truth about offenses is ang atong spiritual life and effective ministry, or baka your calling, can only go as far as your ability to overcome offense. Ang kalayo sa imong maabot sa Ginoo magdepende kung unsa hangtod asa kaya nimo i-overcome ang mga kasilo. Kay di naman gid na mawala. Di na gid na. Sa Matthew 24, in the last days many will be offended because of me. No? So bisan asa ka magtuyok-tuyok, bisan pag naay matukod nga simbahan sa Davao nga ang pastor si Jesus Christ, mas samot daghang masilo. Okay? Masamot daghang masilo. Sa ingon ni Christ sa John 6:66, no? Nanganhilang mo, nanunod lang mo tungod sa pagkaon kaysa di masilo ana. No? Ingnon ka ta ni Pastor Kiko, nangattend lang mo diri kay anniversary. Mo man nagingon ni Jesus Christ. No? Nagsunod-sunod lang mo tungod sa milagro. Uy, nakoy nadunggan na silo. Kay ni attend siya anniversary. Nalain siya kay pastor kay nag-ingon daw si pastor kaon ra daw kay tungod daw anniversary. Na, mo po nag-ingon ni Jesus Christ. Nagsunod-sunod lang mo tungod kay nakakaon mo. O, mas sakit kung si Jesus ang mo ingon. Di gyud na mahurot, masilo gyud tatanan. Bisag asa nga area. Mola ni problema ron, kay ang kalayo o kalapad sa imong maabot sa Ginoo, magdepende kung hangtod asa nimo kaya i-overcome ang kasilo. Daghan na wala ilang destiny tungod sa kasilo. Unta, Bible study leader ka na karon. Unta, successful na ka karon nga businessman with God. Lahi biyan ang businessman kauban ang Ginoo. Unta karon ang imong mga anak nangalagad sa Ginoo, nag-ministry na. No? Dati nga iyang mga anak misisan sa church, unya tungod nakasab-an, na disiplina, nahawa ang tibuok pamilya, wala ang ilang destiny sa Ginoo. Nga naman, tungod lang sa kasilo. Sultian ta ka, pagbalhin nimo sa pikasimbahan, gibalhin lang nimo imong spirito kasilo dito. Nagdugang-dugang lang ka sa kasilo. No? Always remember, daghan pong nasilo nato. Mora ginitiman-an nato. Daghan pong nasilo nato. Okay? So, you cannot avoid it. You can stop nga ikaw ang cause. Ang imong destiny sa Ginoo magdepende kung unsaon nimo pagdala ang kasilo, ang ka-offend. Bisan gud ang pinakabuutang tao, masilo gihapon ka. Kabuutan na ni Bongbong Marcos, ang sa ingon sa mga tao, buutan ra kaayo. Dautan pod, sobra ra pod kaayo. Maglibog ng Ginoo. Sige gusto ninyo. Hallelujah. Atong tanawon ang stages of reaction. Ang domino effect. Okay, natin gitawag domino effect. Magsugod
ang offense. Kanang stripe, sa Bisaya pa na, kanang kagubot ba? Sigig lali, sigig away, kasamok. Okay? Ang Bisaya sa stripe, samok. Kanang, kung baga, way kalinaw. Okay? Kay sa King James, manggod, stripe. No? Astang teacher sa college, wa ka encounter anang stripe. Diri ra na sa Victory Chapel. No? Sa Bible ra mong na mabasahan. No? Okay. So, nagsugod siya sa kasilo. Okay? Pag ang kasilo, dili nimo atubangon, dili nimo i-confront, dili nimo i-acknowledge, no? Acknowledge po ta ba nga ludanon manggugo? Okay? So sa mga naminaw, wala na ka sa church kinakay gikasiluan, dawat-dawat tapod nga ikaw ang naay problema. Ha? Dawat-dawat nga kita ang naay problema. Gikan sa kasilo, musunod ang kasuko, anger. Okay? So, mingon dayon ang kasuko, no? Wa ko gadahom ba nga mahimo ni mo na sa ako mo, no? How dare you? No? So, muriak na ng anak nagkasuko. Permiro, luom-luom lang. Sunod, nanay expression sa kasuko. Pagkasunod, stage 3, resentment. Kanang resentment, nagbutang na og sa computer pa na gisave sa iyahang hard disk. Gibutang sa iyang account. Okay, gilumluman, gitaguan, no? Unya murag wala pag makita ng tawhana na anay resentment. Ano sa yung Bisaya sa resentment? Kalain. Tama ba ko? Kalain. Okay? Hiubos. Okay, nahiubos. Iyan ang gunitan ng pain. Anang bit-bit-bit-bito na niya. Bisag asa. Pag atunyag Amerika, ma-mention na ngalanan na. Kay numdum ko dito sa Davao ba? Nana siya sa Amerika. Pero nga mo siya, katong dito ko sa Davao, nagsimba pa tong si brother dito. Di, ko mo simba hangtod na pa na diya. Muna resentment. Kana bang, nanay, murag ang tao, utangan siya ba? Warag wa kabayad. Okay? Ang ikaupat is bitterness. Muna na ingon sa Hebrews chapter 12, no? Nga naanay paggamot sa bitterness. Mag-create na siya distance. Kaning bitterness, sa Bisaya ni, kaligut-gut. Kanang naa sa ilalom nga naay kaligut-gut. Magmuro, magmugot. Okay? Hindi sila parehag level, no? O sa antibiotic pa ni, spuroxime na ni siya, no? Kuha na ni siya. Lalom-lalom na ni siya igo, no? So, bitterness, mag-create na siya distance. Pag dili nga po na nimo i-deal o i-confront, ang result is strife. Mauna ni siya ang hatred. Hatred to revenge, no? Pareha kang Cain na anay kanang word nga hatred, lisod kayo na ibton. Tungod ni ana, external na magsigi kasuko. So, katong mga taod-taod suko, na ilaga suko, brand out lang, masuko. No? Muaw-aw ang iro, masuko. Ay, basig, wa nimo na dealing imo ang kalain tong silingan nimo naging adlaw nga wa kabayad sa gi-order sa imo, no? Kay kung dili nimo na siya i-deal, na siya domino effect, magdala siya og hatred or strife. Okay? Proverbs chapter 10 verse 12. Hatred stir up strife. Grabe, no? Kanang strife, makig-away na gid na, makigbugno, makigsinumbagay na, makiglayog na, no? External na siya. Okay? So, ang hatred is external conflict,
create follower of their offense, campaign your pain, and I will make you pay. No? Diha sa stripe, mangita na siya o mangumpanya na siya. Muduol na siya niya. Kabalo baka unsay gihimo sa kuan ni brother tong dito tas dagat? Kabalo ka? Mo na kasagaran ana gatanom na siya. Ikaw pod nga immature pug kaayo ka. Si sulti daw ko basig pareha taging nana biya pug ko. So duha na mo. nangumpanya, no? So mao na siya ang tawag ana stripe. Okay? Tanaw na to. Sabton taning stripe. Okay? James chapter 3 verse 16, King James version lang ni ginagamit, no? From the original Greek language nga gitranslate. For where envying and strife, there is confusion on every evil work. Tanang evil work, okay, nagsugod ang envying and strife. 1 Corinthians chapter 3, verse 3, for you are carnal, for whereas there is among you envying and strife and division, dili ba carnal? So, makita nato no nga nag-uban gyud si envying and strife. Kanang envying kasi selos ba? No? Kanang nasina. Kaibog. Okay? So, ang word ni Paul sa strife, carnality. Tawhanon. Carnal. So, nagsugod sa offense, stage 1. Kay, mo maning danger. Nagisgot man tag danger of offense. Sa mga hangtod karon nagbitbit pagkasilo, dadana sa altar unya inig humagwali ni pastor. Amen ba? No, dadana kay di gina matapos, no? Makabayad siya nya, human na to. Dito no pikas na pod. Sa silingan na pod ta, di gina mahuman. Okay? Offense, dayon anger, resentment, bitterness, nagkalalom iyang effect, dayon strife. Kaning strife di ay is external. Ang kaning offense, anger, resentment, and bitterness, internal. Nasa sulod. Wa pa na nag-express. So, di ba, pag mutanom kag liso, di man na dayon mo gawas ang iyang bunga. Mubitaw nang giingon sa Hebrews chapter 12:15 nga, root of bitterness. Pag tanom nimo sa liso, after a week pa na siya mo gawas. Depende sa tanom. No? Nga imong ilubong. Pag lubong nimo diya sa liso, wa pa kay makita na for how many months or weeks. Depende sa type of seed. Dayon, pagkataod-taod, mugawas na rin ang udlot. Pero sa ilalom, nanukad na da ito. Okay? So, kaning offense, anger, resentment, and bitterness, ang iyang effect palalom. Pag aksyon nagsulpot sa iyang udlot, ang tawag na strife. No? Remember, bitterness is only a root. Pero, wala pa ning gawas ang fruit. So, strife is the fruit. Mauna ni ang hinungdan nga nung naay rage, naay murder, naay hatred, naay revenge. Grabe, pwede naman mamatay ang tao sa isa lang kadunggab. Nganong 20 man gid kasaksak. Meaning, grabe na gid nga kasuko. No? Strife. Ang strife is kagubot. Panaglalis. Take note. Kanang makiglalis kanunay, ang tawag na strife sa Bible. Kanang makigdebate, di gyud magpapildi, strife na. Naanay hinungdan nganong ingnana ang iyang kinaiya. Okay? So ang strife is not internal but external. Okay? It manifests in open conflict. Kanunay siya ang hinungdan. Kanang makadungog ka, na si sister dito, gubot na po ba? Murabag noted na ka nga palaaway. No? Wala masiguro na diri, no? Okay? Ikatulo, try to campaign for their offenses against somebody else. Iyahan nang ipangsulti sa uban ang iyang kalain. Okay? Which, muna nahitabo po diri, no? Nga,
Nagkagubot-gubuta kay nay usa ka tawo nga nangampaign, no? Nangampaign. So, ikaw nga wa kay idea, nagkaroon kag idea. So, tanawa, di lang kami, daghan mi. No? Mao gina word dayon. Remember, trabaho ni sayawa. Klaro ba? Oh, klaro trabaho sa yawa, pero musabay gyapon ta. No? Okay. 1 followers for their offense against somebody else. Gusto niya nga naa say kauban para i-prove nga mali gyud ka, tama mi. Di lang ako. Okay? Dayon, Stripe says, it's not enough. You have to pay for we are now many. Stripe says, see, I told you I was right and you are wrong. I will make you pay. So, kanideng atong mga kasilo, pag di nato ni siya idil, mura na siya basura nga imuhang gitaguan, maabot ang right time, manggawas gyud iyang baho. Okay? So, ayun ninyo hulatan na. Kay kung maabot ng panahon na, delikado kaayo. Ang tawag ana ni Paul, carnality. Now, unsay hinungdan sa stripe? Now, i-observe ninyo ang verse, envy and stripe. Magsunod yun sila. Pag naay stripe, naagyod ang word envy, envying. Napo na sa Galatians chapter 5. No? Nga, before ang kagubot, naay kasina, naay jealousy. Okay? So, tanaw na to ang root of conflict. Proverbs 10:12, hatred stir up strife. Okay. Ingon sa Proverbs 17:1 sa Bisaya, kay lalom kayo, dara sa Bisaya. Maayo pa nga magkaon ka lagbahaw basta kay kalinaw basta may kalinaw ka sa huna-huna. Kaysa mutambong sa birthday, sa balay, di naghari ang kasamok. Okay, bata diha, no? Bahalag bahaw. Okay? May puni nga panultiyon. Gwapo ra printas t-shirt, no? Mas may pay magkaon kalagbahaw basta may kalinaw. Kaysa maghuna-huna, kaysa huna-huna, may kalinaw ka sa huna-huna. Ay, nako. Kaysa mo tambong ka sa party. No, bangkiti may term nila. Ano? Kaya party nga naghari ang kasamok. Kaning kasamok sa balay, tunglo biha na. Ha? Sa mga tagbalay, nga ang balay sigig away, ang tawag ana, stripe. Buntag pa, maglalisay na. Buntag pa, magsinagitay na. Ha? Wa ko kabalog na aba na din he. No, medyas lang, syagita na. No, oras lang, awaya na. Stripe na siya. No, kasamok ang tawag ana. Okay? Muna ingon ni Paul, for ye are not carnal, di naman mo carnal. Okay? Naay envying and stripe. Ang isa de sinungdan diha no kanang kasina. Jealousy. Okay? Muna ingon po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3 o sa James chapter 3 verse 16. So, bantayan na to na. Kasing-kasing na to. Guard your heart. Kay usahay, naatay kasina, may pasila, naimutor, kita gabaktas. Ngayon na ba? Mga kasina, may pasila, ilang cellphone, Android, ang ato, kipad gihapon. May pa sila, walay turko na misita sa ato, kadadlaw ang turko. Naman ko yung mga tao nga dili nila kaya i-handle ang blessing sa uban. Okay? So, muna giingon nga, ug dili na to i-recognize ang atong mali, di na to mapildi ang kaway. Okay? James chapter 3, verse 13 to 18. Santiago, if you are wise and understand God's ways, this is New Living Translation. Guwapo ang iyang pagka-English. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life.
Okay? So, but pasabot, nga nakasabot ka sa pamaagi sa Ginoo. Doing good works with the humility that comes from wisdom. Gamiton daw ang wisdom gikan sa Ginoo. Okay? Ayaw kasina. Ayaw kasilo. Ayaw kalain. Verse 14, but if you are bitterly jealous, okay, jealous. Akong ginaingnan yun akong anak, tulo ka lalaki or ka babae nga hadlok ninyong maminyuan. No? Giterma na sa kong asawag, STD. Gibat-buhatan niyag acronym ba? Selos, tapulan, ug dalo. Ingnan ninyo yung mga anak, ipalayo, nga makigminyo sa tulo ka butang. Nabot naman ta diha, no? Pero basig na member ka ng STD ba? Okay? If you are bitterly jealous and there is selfish ambition, pag ang tao masilo permanente, it is a sign of selfishness. Ha? Kung nagani musulti sa imo, nalain ko ni sister ba? Lain kong sister Emma ba? Ang akong anak ba? Basta kayo makadungog mong mga inana, di naman ginamaundang, si Emma na may gibutang sa Ginoo. wala issue na, ako ra na. ako ra na ha. Malaay na gani mo, then it's a sign of selfishness. Hilom na lang. Balayin ka sa pika simbahan, nay mas dako didto. Okay? Nalain ko ni brother ba, pag kumusta ba? Giingnan ko nga, ako daw pulo na mansa. Saan na to? Naamang yun. No? So, na mga kalain, then it's a sign of selfishness. Wala pa ka namatay sa imong kaugalingon. Okay? So, selfish ambition in your heart. Don't cover up the truth with boasting and lying. Okay, kaning nga verse, nag-show ni siya sa attitude nga ma-offend. Unsa ang expression sa Bible regarding sa mga tao nga ma-offend. Ingon diri sa verse 15, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly and spiritual and demonic. Okay, diri sa verse 16, mo na itong highlights. For wherever there is jealousy and selfish ambition, kanang selfish ambition sa King James na siya, strife. So, ang strife meaning selfishness. Ang kasamok, ang panag-away, ang panaglalis, ang magpakita gyud nga tama, kanang i-prove gyud nimo nga ikaw tama, it's a sign of selfishness. Klaro ba? Uy, si Roy ramay ni Amen. There you will find disorder and evil of every kind. You will find disorder and evil of every kind. Basta naa ang jealousy, naa ang strife, naa ang selfish ambition, then you will find evil. Asa man na nagsugod? Kasilo. So sa mga nasilo, dawata nga naa kay problema. Kay bisag unsaon, basin mabaligya nimo imong destiny sa Ginoo, tungod lang sa imong kasilo. Kay gusto nimo proteksyonan imong gibati at the expense makalimtan ang panawagan sa Ginoo. So muna ingon ni Paul, ingon sa diri, but the wisdom from above, gikan sa Ginoo. Peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. Ikaw nalay adjust. Okay? So, ingon dito sa verse 18, and those who are peacemaker. Peacemaker, kumbaga, mahimo kang mas matured. Okay? Lisod po ang bata mo. Hangtod sa karon bata ra gihapon kanya, pila nakakatuig sa church. Ingon dito, will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness.
Okay? Mo ani ra gyud ka, di man ka pwede mo harvest sa wa nimo gitanom. Ang imong gitanom kasamok, ikaw ra pay mo ani ana. Okay? So, Philippians chapter 2. Dapat to kani ang attitude para ma-overcome na to ang kasilo. If there is any encouragement, Philippians chapter 2. From belonging to Christ, any comfort from this, mo na ingon diri sa verse 2, verse 1, are your hearts tender and compassionate? Okay? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, working together with mind and purpose. Verse 3, don't be selfish. Don't try to impress others. Okay, butangan ako summary diri sa left side. Exercise love. Manag-ingon dito sa verse 1 and 2. Work as a team, working together. Verse 3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others better than yourselves. Una-unaan ay mga tao nga nagalantaw sa imo. Verse 4, don't look out only for your own interest, but take the interest of others also. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Meaning, i-give up nimo ang offense. Nay mga tao nga mudul sa kuan niya magpahungaw sa ilang gibati. Dili sa tanang higayon labanan ako ang tao nga ilang gisumbong. I-deal ang right attitude. Ang attitude mo na ay problema. So dapat kita nga Christian kabaluta no nga kita ang naay problema. And lastly, no, some people would really love to help you, but because of your nature and behavior, they don't. Ako lang nagisingit kay ganahan ko sa illustration, no? Leopard ata na. Nasudi ang ulo sa butan na lang nato kaldiro na or takuri, no? Oh. Gusto tabangan sa mga tao nga matanggal ang nasa yang ulo. Pero mahadlok sila mo tabang. Gwapo siya nga picture ba, no? Mahadlok siya mo tabang kay kaila sila unsa ning ilang tao nga tabangan. Now, ako nang kuhag application sa mga tao nga mo'y hinungdan nga daghan na silo ba? No? Ato na puta sa mga taong mo'y hinungdan nga daghang nasilo. Gusto unta kanila i-correct nga daghang na-stumble sa imo, pero basin kung tabangan kanila, sila na po'y tukbo nimo. Nakuha ba ko ninyo? No? Usahay, kita po, magbantay po ta nga daghang mga tao na lain sa ato. Unya, dili na to gusto i-admit nga kita hinungdan. Nagito isa ka brother nga akong gi-correct. Ang kabalo ko sa yung gitubag. Kadugay na niya nga Christian, dapat kabalo siya mo atubang ana. In some other way, tama po, no? But sometimes, kung kabalo po ta, nga that's the only way to win them back, do something, no? So, I hope, no, nga, di na pareha anang leopard ba? Dili ka matabangan kay ang imong nature, basig ikaw na po'y imarites unya pagtabangan ka. Okay? So, kana lang, no? I hope nga kabaluta mo handle sa offense. Amen? Kuhaon na to ang spirito sa pagkaludanon kay ang pagkaludanon bitik sa yawa. Klaro ba? Ang pagkaludanon bitik sa yawa. Pag mangluod ka, pag nalain ka ni brother, pag nalain ka ni sister, igo ka na. Litag ka na, no? So, next week, wala na yung malitag diri. Malipayo na tatanan. Amen? Palakpakan na to, tubuhin nga Diyos.